Karen Davila, pero yung isa sa balita lang, no? Matindi pala epekto ng 1 week remittance, no remittance. Grabe pala, kahit na po si Lola Winnie Monsod ay minamaliit po yung pwedeng maging epekto. Pero matindi po pala, ayon dun sa isang ekonomista, minamaliit din, no? Kasi mukhang yan yung purpose nila, no? Yung sabihin na walang epekto kaya wag nyo nang ituloy. Pero nahuli po tong isa no? Matindi po pala yung magiging epekto niyan. Pag-uusapan natin yan. Ito pa po, si Maris Umali. Naku po, kahihiyan na naman po, no? Siguro by this time, napanood nyo na lahat yung pong pag-isnab ng mag-inang Hanilet at Katie dito po sa nung una hindi ko alam kung si Maris Umali yung nagtatanong ng good morning po. Nakalimang attempt po yata pero hindi po pinapansin ni Miss Hanilet. Pati po si Katie, no? Hindi po pinansin ito. At iba naman po ang ibinalita ni Maris. Talagang kawawa po ang mga pinadadala ninyo ngayon, magmula ngayon ng mga reporter, kahit sa parte po ng bansa at ng mundo, mapapahiya po dahil kagagawan nyo rin. Kitang-kita yung pagiging bias ninyo against Duterte. Hindi po ubra, nabanat kayo ng banat sa mga Duterte at tapos pag i-interviewin nyo yung pamilyang Duterte, ganun-ganun na lang. Intro pala. Anong una po nahihiwagaan ako, bakit ganun kagrabe yung reaction sa zero remittance, no? Bakit ganun na lang mag-react? Pati po, si Enrile, akala ko nakahimlay na lang sa malamig na kwarto na nagpapahinga Akala ko nakahimlay na si Enrile sa pahingahan niya Pati si Enrile, napakomment, no? Sabi ko, ano ba meron? Inaamin ko po, hindi talaga ako ekonomista no? Hindi ako nakahimla, ibig sabihin yung di ba naka ano lang siya diyan sa pahingahan. Mali ba yung Tagalog? Kung malalim kasing Tagalog yun, ibig sabihin namamahinga. Nakahimlay, matinding pamamahinga. Yung araw-araw na pamamahinga yan Okay. Nagtataka ko, parang ano lang yan, parang bakit hindi naman kayo nagre-react pag nagpo-protesta yung mga OFW? Ang daming nagprotesta sa Hong Kong, ang daming araw-araw nagpo-protesta sa The Hague, Netherlands. Bakit walang reaction na ganito, no? Yun pala sa mga ekonomista, matindi pala yung gagawin ninyo, no? Para sapul talaga. Alam niyo po, ang katotohanan, mag-amina na tayo, kayo na lang inaasahan na papasok. Kayong mga OFW na lang, mabuhay po kayo. Kasi kayo na lang talaga inaasahan ng Pilipinas na nagpapasok ng mga dollars, yung currency, foreign currency na kailangan natin. To survive, no? To survive. Biruin nyo, si Enrile na namamahinga. Siguro mali yung term ko na nahimlay, no? Namamahinga pala. Hindi, alam ko tama yun yung deep, namamahinga na, napaigtad para sabihin na, sige, pwede kayong buweltahan ng Kongreso, no? Nanonood ako kay Karen Davila. Walang kaabog-abog. Biglang lumabas yung guest nila na ekonomista. At sinabi po, no, maaari palang umabot ng 60 pesos. Ang dolyar sa isa. Pakinggan na muna natin, Maris, mamaya ka na. Ito munang ekonomista. Okay. 7.3 million a day. That might be lost, so roughly times 5. So it can be a bit substantial, but
trying to convince people, especially those that have amortizations for their housing loan, their car loan, and of course also the tuition for their kids to stop. Narinig nyo kung magkano isang buwan ay isang araw? 900 million? 900 million per day ang mawawala na pinapasok ng mga OFW. No? Pero yun na nga, ang sinasabi nila, baka hindi naman matupad yan kasi yung mga OFW natin mayroong mga kinakailangan magbayad ng tuition, kinakailangan magbayad ng mga bayad sa bahay. Pero hindi yan yung usapin eh. Umamin na tong ekonomistang guest ng ABS-CBN o ANC. Baka nagkamali lang ako, kayo na uli Okay. Pero tama po yun eh. Close to 1 billion a day. Pucha, matinding epekto yan. Di ba? Ang pinapaniwala lang nila yung sarili nila, no? Pinapaniwala lang po nila yung sarili nila na baka hindi naman ito matuloy dahil kinakailangan magbayad ng tuition, mangbahay, etc. Tuloy natin. Ekonomista po to ha. Hindi po to tsambahan, hindi po katulad namin ng mga political vlogger. No? Ekonomista po to. Marurunong po to sa ekonomiya. Tuloy po natin. Might not be a bit hard to convince. Even growth can be dragged since it's a major funder of household final consumption. Okay, even growth, no? Maging yung pag-unlad ng Pilipinas ay maapektuhan dahil ito po ang pinakapangunahin po na gumagasto sa ekonomiya. Tandaan po ninyo, ang ekonomiya po ng isang bansa, mabubuhay lang po yan sa patuloy na paggasta. No? Kasi pag wala pong bumibili ng mga produkto, walang bumibili ng mga goods and services, hindi po kikita yung mga may-ari ng Jollibee, hindi po kikita yung may-ari ng mga palengke, marami pong hindi kikita. Pag hindi po kumita, magtatanggal yan ng mga tauhan, babagsak yung negosyo, etc. etc. Ang laki pala. 1 linggo lang. Tignan nyo pa po. And the impact could be, we could breach the 60 level immediately, or BSP might have to postpone any cuts at all this year, maybe even have to hike later on this year. The Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay, nakuha po ninyo. Kahit na anong gawin nilang pagda-down, ito po yung nagmarka sa akin. Maaring umabot ng 60 level. Alam nyo po kung anong sinasabi niyang 60 level? Magkano ngayon ang palitan ng piso? 57, 58? Naglalaro po sa ganun, di ba? Pag umabot po yan ng 60 level, mahirap na pong pababain yan. No? Pag umabot po ng 60 pesos per dollar, ang makikinabang, ang diretsong epekto nito, na makikinabang, kayo ding mga OFW dahil tata. Kaya lang, pang mabilisan lang yun. Pero pag pang matagalan po, matindi po yung epekto ng pagtataas ng presyo ng dolyar. Dahil wala naman na po tayong napoproduce dito. Kaya ako, tingin ko, nakapag-adjust na po yung mga OFW dyan. 1 week, pwede po nilang i-advance or pwede nilang after nung 1 week na yun. Tsaka sila magpapadala. Pero yung 1 week po na yun, tandaan po ninyo, yan pong reserve. Anong tawag dito yun? Yan pong foreign currency. Ano po yan? Speculative yan eh. Hindi po kinakailangan niya na, hindi po yan direkta. O 57 po ngayon, 57 point something. Almost 57.5. Pag pumalo po ng 60 yan, grabe po epekto sa ekonomiya niyan. Kaya takantaka ko kung bakit si Enrile, ganun na lang yung pag-ahon mula sa kanyang pamamahinga. Antindi po pala, no? Maaring umabot ng 60. 60 pesos tapos bawas-bawas pa yung gold reserve natin na pwedeng panabla dyan sa pagbawas ng
Ang epekto po pala niyan kahit konti lang. Ngayon, kaya dagdag yung effort ng mga to, dagdag yung effort nila para pasubalian yung may epekto to. Kaya sinasabi nila, wala namang epekto yan, kaya wag na kayong lumahok, di ba? Yun yung kinukumbinsi nila yung mga OFW ngayon. Is either pananakot ni Enrile, pang-uuto ni Auntie Claire. Pero ang tindi pala, no? Kayo pala ang nagpapasya ng ekonomiya talaga. Mga OFW, talagang saludo talaga ang inyong papabado. Naging papa. Saludo talaga si Papa Badong sa tindi ng impact ninyo sa wala kasi tayong pantapat eh. Wala tayong mga in-export. Wala na tayong produkto na pang-export na talagang pwedeng ipantapat sa kita, sa yaman na inuuwi ng mga OFW dito sa Pilipinas. Grabe. Sabi ko, ganun pala talaga epekto nun. Mga ekonomista po to ha. Si Maring Winnie naman na binangon, no, pilit na niyugyug, gines po ni Karen Davila para naman, siyempre alam niyo naman yung mga etong mga ABS-CBN na to, alam nila kung sino igigess nila eh. Yung mga anti-Duterte, di ba? Alam nila. Kaya talagang kayo yung challenge talaga ng napakalaki ng inyong political power pala, no? Hindi lang po kasi kung titignan nga ilang milyon lang ba yung mga OFW para makaapekto lalo na sa botohan sa Mayo, no? Mapa-presidential at ano. Pero hindi po pala, no? Iba po talaga pala yung epekto ninyo, no? Ang epekto pala ninyo talagang it's either you will break or make our economy. So sa pakikipagtulungan po ng OFW, maaari pong bumagsak o umunlad ang ekonomiya ng bansa. Sa totoo lang, takanta rin ako eh. Bakit? Walang pumapasok na foreign investors, wala tayong nakikitang mga naglalaki ang mga infrastructure, halos walang proyekto, ayuda lang ng ayuda. Bakit buhay pa ang Pilipinas, no? Yan po yung kakulangan ko at hindi ako ekonomista. May ideya ako pero hindi ko alam na ganyang kalaki talaga yung impact. Yung impact talaga ninyong mga OFW. Congratulations sa inyong lahat. Ha? Sabi ko sa'yo, kukunin ko na lang sa'yo, Caitlyn. Bit mo pinenta. Ang mahal-mahal. Nakakaya naman kay Ma'am Ednalyn. O, mamaya na tayo mag-usap. Okay. Sabi ko nga, grabe pala, no? Etong mga OFW na to, talagang sila ang tunay na bumubuhay. Kayo talaga yung matatawag na bayani, no? Literal, no? Yung nagpapakamatay para sa pamilya. Hindi lang po kayo nagpapakamatay para sa pamilya. Nagpapakamatay din kayo para sa bayan. Pero yun na nga, unawain nyo po na kayo po, kinakailangan din mag-enjoy kayo dyan. Manood lang at makinig lagi kay Bado. Okay. Si Maring Winnie naman po, alam nyo, itong si Maring Winnie, alam natin na anti-Duterte yan, no? Minaliit po ang power. Sabi, konti lang naman yung maka-Duterte, no? Konti lang naman yung mga mamaya pa yung pakape. Ikaw naman, no, Minandro Orasyon, no? Masyado mong inaano, eh. Konti lang yung mga solid Duterte dyan sa OFW. Tapos nagkwenta siya. Alam mo, mga ekonomista, magagaling sa kwentahan. By the way, highway, si Enrile po, ano talaga yan, yung porte niya sa pagiging abogado nyo, konti nanonood, walang gurgur. Tindi nyo, makisama. Wala. Yan sabi natin eh. 1-1 lang po kung okay na tayo.
mga kapatid. Press 1 na. Okay, marami na nagawan. Nakikita nyo po technique nila. Pag tumuntong ka ng 2,000 badong, automatic gurguro yan. Tapos pag bumaba na, tsaka na uli namin. Makalipat na nga ng buhay. Okay na. Sige. Balik na tayo dahil umonti na tayo. Matagumpay na yung purpose nila sa panggugurgo. Tawanan na lang po natin. Talagang ganyan ang buhay. Okay, balikan po natin, no? Sabi ni Maring Winnie, ito po, konti lang naman yung bumoto kay Digong eh. Ang batayan niya po yung 2016 pa. Talaga naman konti pa lang dahil hindi nga namin kilala si Digong eh. Barely winning, di ba? Ang sukatan po dyan, yung after 6 years, minahal ba ng OFW? After 6 years ba ng panunungkulan ni Duterte, minahal na siya ng OFW? Mahal na po siya ng OFW. Kaya kung ang pagbabatayan nyo ng mga sumusuporta kay Duterte, yung 2016 pa, mali yung datos nyo. Remember, Duterte served as president. At nakita po ng mga OFW kung gaano siya ka-epektibo. Pinakamatindi po, direkta sa mga OFW, 10 years na passport, 10 years na lisensya. Yung mga doon pong iniwan nilang pamilya, hindi po sila kinakabahan. Mapayapa po ang Pilipinas. Bawas ang adiksyones. Kaya kahit na anong sabihin ninyo na si Tatay Digong ay kriminalidad o kung ano pa man, no? Ang katotohanan, bilib na bilib yung mga OFW kay Tatay Digong. Kung ang pinagbabatayan mo, Maring Winnie, ay yung datos nung siya'y tumakbo bilang presidente, malayo na po yan. Malayo na po yan. Siemens book pa raw. O, kita nyo? Pero yung yung sinasabi ni Bibi Sara, tama yun yung importante yung pakiramdam ng mga tao. Kaya wag mo maliitin. Ako, ang tansya ko siguro OFW, 90% ng OFW o mas mataas pa ay maka-Duterte. Kasi ang pagkakaiba ng OFW dito sa mga mahihirap ng Pilipino o sa mga Pilipino in general, ang karamihan po sa mga OFW, meron po silang hindi po sila palasa. Yung mga OFW na yan, hindi po yan palasa kahit kanino. Kung hindi ka palasa kahit kanino, makakapag-isip ka ng para sa'yo. Di ba? Wala namang, ang inaasahan nila, sarili nila eh. Yan po yung pagkakaiba ng mga OFW. 99% ng OFW natin, hindi pala, kaya nga nag-abroad yan. In fact, sila pa yung inaasahan ng mga bawat pamilya nila. Kaya yung mga taong hindi umaasa sa gobyerno ng kakainin pang araw-araw, yung mga taong hindi umaasa sa ayuda, nakakapag-isip ng matino yan. Sino between Marcos and Duterte ang naglingkod ng totoo sa mga tao? Alam po nila yan. Alam po nila ang sagot. Hindi na nating kinakailangan maglokohan dito. The mere fact na wala silang inaasahan kundi sarili nila na bumuhay sa kanila at sa kanilang mga pamilyang naiwan sa Pilipinas, malaya po sila. Hindi po sila mag-iisip na, baka pag hindi ko binuto to, wala nang ayuda. Wala pong ganun. May ayuda o wala sa Pilipinas, magtatrabaho, kikita itong mga OFW, gumagawa ng yaman ng bansa. Hindi lang po ng pamilya, ng yaman ng bansa. Kim Fu, thank you very much. Kaya alam po nila na si Duterte, after ng 2016, kung ang batayan mo 2016, konti lang lamang ni Duterte sa second, di ba? Kung nag-combine nga si Marroas at si Grace mo, baka matalo pa si Duterte. Pero beyond din. Nung nanalo po si Duterte,
marami pong naging instant funds ni Duterte, lalo na po yung mga OFW. Kasi direkta eh. Hindi na sila sa NAIA, sa labas ng NAIA. Dyan lang kayo makakita ng airport na sa labas ng NAIA, merong mahabang lamesa para lahat ng OFW magbabalot ng plastic ng kanilang mga bagahe. Eh bakit naman binabalot yung bagahe, Badong? Eh kasi baka malaglagan ng bala. Laglag bala, nawala po yan. Di ba? Bukas, happy birthday, Tatay Digong. Napakaraming rally, buong mundo. Buong mundo po magrarally bukas para sa kaarawan ni Tatay Digong. Kaya direkta po epekto ni Tatay Digong sa... Kung hindi man sila bilib pa, hindi pa nila kilala si Tatay Digong nung nagsimulang maging presidente, after ni Tatay Digong, naging mga fans na po sila ni Tatay Digong. Kaya ako naniniwala, baka sobra pa nga eh. Naniniwala ko, 90% ng OFW, mali ka Maring Winnie. Sinasabi niya, 23% lang daw ng OFW ang solid Duterte. Ako, 90% solid Duterte. Okay. Kaya po yan, no? Lalo na pag na-realize ng mga OFW, pucha, ganun pala epekto ng no remittance natin, zero remittance. Tataas pala yung presyo ng dolyar, makikinabang pa. Baka buwan-buwan nilang gamitin niya, yari. Okay. Punta na po tayo rito kay Maris Umali. Alam niyo nangyayari kay Maris Umali, bawi yan ng mga taga-Netherlands. No? Nung EDSA shrine na rallies namin, pinaalis yung GMA na yan eh. Pinalalayas po sa mga rally kasi pupunta kayo ron, tapos magbabalita kayo ng masama dun, mga bias eh. Asa na ba yung kay Maris Umali? Ito po. Pakinggan nyo po yung sinasabi ni Maris Umali. Bakit iba na to? Si Maris Umali, ako eh. Pakinggan nyo po yung sinabi ni Maris Umali. Ay pumunta dito, medyo tikong po yung kanilang bibig kapag kinukumusta at tinatanong, pero binanggit nila na si Hanilet at ang kanyang anak na si Kitty, sila po ay pumunta dito, medyo tikong po yung kanilang bibig kapag kinukumusta at tinatanong, pero binanggit nila na si Hanilet at ang kanyang... Okay, narinig nyo? Si Hanilet at si Kitty ay dumating na sa dahig. Pero tikom po ang kanilang bibig ayon kay Maris Umali. Tikom ang kanilang bibig, hindi po nagsasalita, nagbibigay ng impormasyon. Totoo ba yon? Hindi po. Ayan, no?